Magandang araw ulit mga kaibigan. Maligayang pagdating sa Langkaan 1. Isang tahimik ngunit makulay na sulok ng Dasmariñas, Cavite. Dito, bawat kanto ay may kwento, bawat mukha may ngiti, at bawat araw may saysay. Sa vlog na ito, samahan ninyo akong tuklasin ang mga tanawin, ang tao at tradisyong bumubuo ng ating pamayanan. Mula sa palengke na puspos ng sigla hanggang sa simbahan na saksi sa ating pananampalataya, ipapakita natin ang tunay na ganda ng simpleng buhay dito sa Langkaan. Ito ang ating tahanan. Ito ang ating kwento. Langkaan 1, isang lugar ng puso, ng pag-asa at ng pagkakaisa. Mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, ipahintulot na mag-share muna ako sa inyo ng isang pang-encouragement na verse mula sa ating Holy Bible. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan at aalalayan kita ng aking matuwid na kamay. Sa bawat paglalakbay, lagi nating tandaan, hindi tayo nag-iisa. Kahit sa gitna ng hamon, may Diyos na gumagabay at may komunidad na nagmamahalan. Dito sa palengke ng Langkaan, makikita mo ang tunay na kulay ng pamayanan. Ang tawanan ng mga tinderang maagang gumigising, ang tawanan ng mga suking parating may dalang kwento, at ang amoy ng bagong lutong kakanin na sumasabay sa hangin tuwing umaga. Ang palengke ay hindi lang pamilihan. Ito ay puso ng kabuhayan, duyan ng pagkakaibigan at paalala sa kabila ng pagod, lagi pa ring may ngiti ng bawat mukha. Pag-akyat mo naman sa bahagi kung saan nakatayo ang simbahan, maririnig mo ang mga kampana, tila pananawagan at sa katahimikan, sa pag-asa at sa panibagong simula. Dito lumuluhod ang mga puso ng mga taga-Langkaan, naghihintay, nagdasal, umaasang bukas ay may mabuti kaysa kahapon. Sa paligid ng lugar, makikita mo ang mga taong simple ngunit may malalim na dangal. Mga tricycle driver na tapat sa biyahe, mga bata sa kalsada may masaya sa simpleng laro, mga magulang na nagsusumikap para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Ang Langkaan 1 ay hindi lamang tirahan. Ito ay tahanan, isang komunidad na may halong tradisyon, pananampalataya at pag-ibig. Dito ang bawat ngiti ay totoo, ang bawat tulong ay bukal sa puso, at ang bawat araw ay paalala na may kagandahan sa pagiging payak. Kung titingnan mo mula sa itaas, makikita mo na ang Langkaan ay tila maliit na peraso ng mundo. Ngunit kung pakikinggan mo, maririnig mo ang tibok ng isang bayan na buhay na buhay. Ito ang Langkaan 1, isang lugar ng mga tao na may pananalig at may pangarap. Bago pa man tayo makarating sa makulay na Langkaan na nakikita natin ngayon, ito ay isang payak at tahimik na lugar. Isang malawak na lupain na tinitirhan ng mga pamilyang marunong magsaka at may pusong malapit sa kalikasan. Ang salitang Langkaan ay nagsimula umano sa salitang langka. Dahil noong unang panahon, sagana ang lugar sa mapunong langka na nagbibigay lilim, bunga at kabuhayan sa mga unang naninirahan dito.
Habang lumilipas ang mga taon, ang Langkaan ay unti-unting nagbago mula sa pagiging bahagi ng malawak na lupain ng Cavite hanggang sa maging isang masiglang barangay na bahagi ng lungsod ng Dasmariñas. Dito nagsimulang umusbong ang mga pamilya, ang mga negosyong lokal at ang mga simbahan na naging sentro ng pananampalataya. Sa paglipas ng panahon, dumami ang mga naninirahan mula sa mga magsasaka hanggang sa mga manggagawang naghahanap ng mas tahimik na buhay. At ngayon, ang Langkaanuan ay isa ng maunlad na buhay na komunidad na may puso, pagkakaisa at paniniwala sa Diyos. Ang kasaysayan ng Langkaan ay hindi lang nakasulat sa mga aklat. Ito'y nakaukit sa bawat daan, sa bawat lumang tindahan, at sa bawat kwentong binubulong at matatanda sa mga kabataan. Kaya sa tuwing dadaan ka rito, alalahanin mo, bawat pader, bawat puno, bawat ngiti ay bahagi ng isang mahabang kwento ng pagtitiyaga at pag-asa. Base sa 2020 census, ang populasyon ng Langkaanuan ay 26,939 na tao. Noong 2015, ito ay 21,426. Naitala ito bilang 3.83% ng kabuuang populasyon ng lungsod ng Dasmariñas. Sa taong 1990, ang Barangay Langkaan ay hinati. Ito ay hinati upang makabuo ng Langkaan 1 at Langkaan 2 sa ilalim ng Resolution Number 359-90. Ang layunin ng paghahating ito ay to extend the maximum benefit of basic services rendered by the local government unit. Tungkol naman sa St. Paul Parish, Langkaan, ang St. Paul Parish sa Langkaan, Dasmariñas, Cavite ay naitatag noong January 30, 2014. Ito ay patron saint nito ay si St. Paul the Apostle at ang piyesta ay tuwing Enero ng 25. At ang mga government offices sa Langkaanuan ay ang Langkaanuan Barangay Hall, opisyal na tanggapan ng barangay. Dito nagaganap ang mga serbisyo para sa mga residente tulad ng civil registration, barangay permits at pagpulong ng mga lokal na opisyal. Nandito rin ang Barangay Council ng Langkaanuan. Ito ang sangay ng pamahalaang barangay na nagpapatupad ng mga ordinansa, programa at proyekto para sa barangay. Matatagpuan din dito ang Philippine Postal Corporation or PHL Post or Post Office. Mayroong post office sa Langkaanuan FCI Compound, Governor's Drive. Ginagamit ito ng mga residente sa pagpapadala, pagtanggap at liham at parcel. May matatagpuan din ng mga health o medical offices. Ang Santo Niño de Praga Pediatric Clinics sa Unit K, Francisco Reyes Building, 246 Governor's Drive, Langkaanuan, Dasmariñas, Cavite. Nagbibigay ng mga bakuna at serbisyong pang-pediatrics. Primacare Medical Laboratory Polyclinic. Matatagpuan sa MG Center, Governor's Drive ng Langkaanuan. May laboratory at klinika para sa pagsusuri at polyclinic services. At ang mga law enforcement, public safety offices ay matatagpuan sa Dasmariñas Police Community Precinct 1, 1298 Emilio Aguinaldo Highway, Dasmariñas, malapit sa Langkaanuan.
Dasmariñas Police Community Precinct Number 5, corner Emilio Aguinaldo Highway at Governors Drive, Sampaloc 1, Dasmariñas. Also, isang precinct na pwedeng maging relevant sa coverage depende sa lokasyon natin. At ang mga commercial establishment sa Langkanuan, Andox Langkanuan, isang kilalang fast food carinderia chain sa Philippines na madalas puntahan para sa quick meals. Generica Drugstore, may branch sa Langkanuan, matagpuan sa Jetty Gas Station, Governors Drive. Petron Gas Station, isang gasolinahan sa Governors Drive, Langkanuan. Mahalaga ito sa mga motorista at sa transportasyon ng mga tao. Mga supermarkets, grocery stores, and meat shops. Diego and Chris Trading, grocery supermarket sa Governors Drive, Langkaan. Mark Lowy Meat Shop, isa ring meat shop sa Governors Drive. Monterey Foods Corporation, kabilang din sa food supermarket sources malapit sa Governors Drive. Stores, variety shop, John Paul Lloyd Mark Store, nasa Governors Drive, Purok 1 ng Kaanuan. Romeo Christie Store, Dayan General Merchandise, Ayok Variety Store. Ang mga department store or boutiques, The Hammerhead Boutique sa Robinson's Place, Dasmariñas, medyo malapit lang. LWSI Store sa FCIE Admin Building, Langkaan. Business Park, Industrial Estate, First Cavite Industrial Estate, isang malaking industrial subdivision at may mga commercial offices at factories dito. Commercial Building, Kangagas Commercial Building, nasa likod ng AMA or AMA Governors Drive, Langkaan 1. Ang Langkaanuan ba ay isang mapayapa na lugar? Oo, karaniwang mapayapa ang Langkaanuan sa Dasmariñas, Cavite. Isa ito sa mga barangay na mas balansing kombinasyon ng residential at commercial na lugar. Kaya may aktibong galaw ng mga tao sa umaga, pero tahimik pa rin sa gabi, lalo na sa mga luubang subdivision. At narito ang ilang detalye kung bakit masasabing mapayapa ang Langkaanuan. Una, ang komunidad na magkakakilala. Dahil maraming subdivision at established na pamilya dito gaya ng Woodtown, West Beverly Hills, Villa Elena at iba pa. Magkakakilala ang mga residente, ibig sabihin madali nilang mapapansin kung may bagong tao o kakaibang kilos. Nakakatulong ito para maiwasan ang krimen. At pangalawa, aktibong barangay at police visibility. Ang barangay ay may regular na tanod patrol at nakikipag-ugnayan sa Dasmariñas PNP Station, lalo na sa Governors Drive area kung saan dumadaan ang mga sasakyan papuntang EFCIE. Kapag may insidente, mabilis ang response dahil malapit lang ang mga government offices at precincts. Pangatlo, tahimik ang mga residential zone. Sa mga lugar na nasa loob ng mga subdivision, halimbawa sa Cedarwood o Woodtown, mapapansin mong maayos ang kalsada, may curfew para sa kabataan, may guard o checkpoint, may mga street light at CCTV sa mga ilang kanto. Dahil dito, kontrolado ang galaw sa gabi at bihira ang gulo. At ang pang-apat, disiplinado ang mga residente. Marami sa mga nakatira rito ay empleyado ng FCIE o nearby cities. Kaya karamihan ay abala sa trabaho o pamilya. Hindi masyadong uso ang tambay o ingay sa gabi kaya maliwalas at mahinahon ang kapaligiran. Mga dapat ring bantayan kahit mapayapa tulad ng ibang lugar, dapat pa rin naingat sa petty crimes gaya ng snatching sa mga main road. Iwasan ang sobrang gabi sa mga tahimik na kalsada. Panatilihing nakakakandado ang bahay kapag umaalis.
Sa kabila ng mabilis na pagunlad ng ingay ng siyudad, may isang sulok dito sa Dasmariñas na nanatiling payapa. Ito ang Langkaanuan. Dito, bawat umaga ay nagsisimula ng tunog ng mga ibon, halakhak ng mga bata sa iskinita, at mabubuting kapitbahay na nagbabatian ng magandang umaga po. Sa bawat kanto, ramdam mo ang disiplina at pagkakaisa ng mga tao. Hindi man marangya, ngunit maayos, tahimik at ligtas. Sa mga looban ng subdivision, makikita mo ang mga pamilyang sabay-sabay na nag-aalmusal, mga tanod na nag-iikot tuwing umaga, at mga ilaw sa poste na nagbibigay kapanatagan sa mga dumaraan. Ang kapayapaan dito ay hindi lamang kakulangan ng gulo. Ito ay bunga ng pagtutulungan at paggalang at pagmamahal sa bawat isa sa kanilang tahanan. Kaya, sa bawat hakbang ko rito, ramdam ko na ang Langkaanuan ay hindi lang isang lugar. Ito ay isang komunidad na isang tahanan ng mga taong marunong makinig, magmalasakit at magtiwala. Sa mga ganitong lugar, muling sumisibol ang pag-asa na may mga bahagi pa rin ng ating bansa na pinipiling mamuhay ng tahimik at marangal. Narito ang magandang Bible verse na maaari nating isama sa ating pang-araw-araw na buhay dito sa ating barangay. Bagay na tema sa kapayapaan, pagkakaisa at pananampalataya dito sa ating lugar sa Langkaanuan. Ito ang Bible verse. At ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pag-unawa ang siyang nag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Mula sa Filipos chapter 4 verse 7. Kaya sa bawat araw na dumaraan sa gitna ng katahimikan ng Langkaanuan, ipinaalaala sa atin ng Diyos na ang tunay na kapayapaan ay hindi lang nakikita sa paligid, kundi naramdaman sa ating mga puso. At kung ang bawat isa sa atin ay mamumuhay na may paggalang, pananampalataya at malasakit sa kapwa, tiyak na mas lalo pang yayabong ang lugar na ito. Isang langkaan na puno ng pag-asa at tahanan ng mga pusong payapa. Mula sa itaas, isang kakaibang tanawin ang sumasalubong sa isang lugar na tila tahimik ngunit buhay na buhay sa diwa at sigla. Dito sa Langkaanuan, ang mga kalsadang magkakaugnay ay parang mga ugat ng isang punong matatag, nagdadala ng pag-asa at kabuhayan sa bawat tahanan. Makikita mo ang mga bubong na tila kumikislap sa araw, mga punong nagbibigay ng lilim sa mga daan, at mga taong abala sa kani-kanilang pang-araw-araw na buhay. Mula sa himpapawid, maramdaman mong may harmonya sa pagitan ng mga kalikasan at ng kabuhayan, ng mga tanim na mga berde at mga bahay na maayos, at ang mga gusaling sumisimbolo ng progreso. Sa malayo, tanaw ang simbahan, isang paalala na sa kabila ng pagbabago, nananatiling matibay ang pananampalataya ng mga tao rito. Sa bawat paglipad ng drone, bawat anggulo ng himpapawid, makikita mo na ang Langkaanuan ay hindi lang basta barangay. Ito ay isang buhay na kwento ng mga taong nagsisikap, nagmamahal at patuloy na nangangarap. Sa mga ulap na dumadaan sa liwanag ng araw, sa bumabalot na kabuuan ng lugar, ramdam mong may kapayapaan at pag-asa na bumabalot sa bawat sulok ng Langkaanuan. Sa bawat lugar na ating napupuntahan, laging may kwento na naghihintay na madiscover. At dito sa Langkaanuan, natutunan ko na ang ganda ng isang lugar ay hindi lang masusukat sa modernong gusali o sa liwanag ng kalsada, kundi sa kabutihan ng mga tao, sa kapayapaang umiiral at sa pananampalatayang patuloy na bumubuhay sa bawat isa. Sa simbahan, sa palengke, sa mga bahay at kalsada, makikita mo ang puso ng komunidad, masinop, matatag at mapagmahal. Sa bawat drone shot na dumadaan sa himpapawid at sa bawat lakad sa lupaing ito,
may aral akong bitbit na ang tunay na ganda ay hindi lang nakikita, ito ay nararamdaman. Sa paglipas ng araw at sa bawat tanaw mula sa Himpapawid, unti-unti kong nakilala ang lugar na ito, hindi lang bilang isang barangay kundi bilang isang tahanan. Dito sa Langkaanuan, natutunan kong ang tunay na ganda ay hindi nakikita sa magandang gusali kundi sa ngiti ng bawat mamamayan na nagmamalasakit ng bawat kapitbahay at sa pananampalatayang patuloy na nagbubuklod sa atin. Sa palengke, marinig mo ang himig ng kabuhayan. Sa simbahan, mararamdaman mo ang init ng pananampalataya at sa mga tahanan, makikita mo ang pagmamahal ng bawat pamilya. Mula sa taas ng ulap hanggang sa lupain iyong tinatapakan, ang Langkaanuan ay may isang kwento ng pag-asa, kasipagan at pagkakaisa. Ang mga kasalukuyang kaganapan o mga balitang nangyayari sa Langkaanuan sa Dasmariñas ay narito. Ang mga kaganapan, mga balita katulad ng medical mission sa Langkaanuan. Noong Nobyembre 28, 2023, isinagawa sa Langkaanuan ang isang medical at dental mission na nakikipagtulungan ng ang mga pamahalaan at panlalawigan ng Cavite lokal na pamahalaan ng Dasmariñas at mga medical practitioners sa naturang misyon. Nakatanggap ng libre na konsultasyon, pagsusuri, gamot, multivitamins at mosquito repellent lotions ang 304 na pasyente. Meron ding ongoing housing development sa Cedarwood Residences. Sa Langkaanuan, ang proyekto ng Cedarwood Residences ay mayroon pa ring aktibong development. Ito ay bahagi ng organisasyon sa barangay at magandang ipakita sa vlog na ito bilang bahagi ng growth ng lugar. May Meralco Maintenance Works, line conductoring upgrade sa linya ng kuryente. Noong Pebrero 25 hanggang 26, 2025, may schedule na maintenance ng Meralco sa bahagi ng Langkaanuan. Sakop nito ang linya mula sa Langkaan Road patungong Abot Kamay Compound, Phase 1 and 2, pati ang mga kalye tulad ng Humayaw, Asyongan at Buwisan sa higit 11 p.m. hanggang 4 p.m. Ang mga events ng Langkaan sa Dasmariñas. May mga planadong events sa darating na mga araw sa barangay na malapit dito. 13th, EPSA itakbo para sa Kalikasan 2025 sa Governor's Drive, Barangay Langkaanuan. October 5th at AFH at iba pang mga community events sa Langkaanuan. Merong mga expansion or upgrades sa SM City Dasmariñas. Sa SM Dasmariñas, may balita na magbubukas ng Directors Club Cinemas sa September 3, 2025 sa dating Cinema 4. Kahit hindi ito eksakto sa Langkaanuan, malapit lang ito at isa sa mga commercial hubs na ginagamit ng mga taga-Langkaan. Sa panahon ng Bagyong Odette, nakaranas ang Langkaanuan ng malakas na hangin at pag-ulan. Ngunit hindi ito kabilang sa mga barangay na nagdeklara ng matinding pagbaha o landslide. Katulad din itong huling bagyo na si Ompong, ganon din at hindi rin tayo nakaranas ng matinding pagbaha o landslide. Ang mga naapektuhan sa karamihan ay mga kabahayan na may mahihinang bubong, ilang poste ng kuryente at puno na tumba sa gilid ng Governor's Drive, at pansamantalang pagkawala ng kuryente sa ibang bahagi ng Abot Kamay at sa West Beverly Hills Subdivision. Ngunit sa kabuuan, mabilis ang pagbangon ng mga residente sa tulong ng barangay at lokal na pamahalaan ng Dasmariñas. Agad na naibalik ang linya ng kuryente at nalinis ang mga kalsada sa loob lang ng 2 araw. Ang epekto ng Bagyong Ompong or Mangkut sa panahong iyon, katamtamang ulan at hangin lang ang naitala sa Langkaanuan. Walang ulat na matinding pagbaha o pagguho. May mga residente lang na naapektuhan sa baha sa mga mabababang bahagi ng Langkaan Road.
Ngunit mabilis ding humupa dahil maayos na kanal at drainage system ang meron sa lugar. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi ganong apektado ang Langkanuan ay dahil sa mataas na lokasyon ng ilang bahagi, maayos na urban planning ng mga subdivision at aktibong barangay response team. Kapag may bagyo, mabilis kumikilos ang mga tanod, barangay volunteers at mga kapitbahay para tumulong sa paglilinis, paglikas kung kinakailangan at pagbibigay ng relief goods. Makikita mo rito ang bayanihan at malasakit ng mga taga-Langkaan. Patunay na ang tunay na lakas ay nasa pagkakaisa. Narito ang ilang makabuluhang suhestyon para sa ikabubuti pa ng Langkaanuan. Habang patuloy na umunlad ang Langkaanuan, nararapat lamang na manatiling gising ang ating diwa ng pagkakaisa at malasakit. Hindi sapat ang pagtanaw sa ganda ng ating paligid. Kailangan din nating makibahagi sa pagpapaganda nito. Isa sa mga hakbang ay ang mas mahigpit na pangangalaga ng kalinisan. Kapag disiplinado ang bawat isa sa pagtatapon ng basura, maiwasan natin ang pagbabaha ng mga kanal at posibleng pagbaha tuwing tag-ulan. At ang pangalawa, ang patuloy na pagtutulungan ng barangay at mga residente sa pag-aayos ng mga pampublikong daan, waiting shed at street lights. Maliit mang proyekto, malaking tulong ito sa kaligtasan ng kaginhawaan ng mamamayan. Pangatlo, masiglang pagsuporta sa mga kabataan sa pamamagitan ng mga sports program, youth training at scholarship drives. Mapapalakas ang kanilang pag-asa at mailayo sila sa bisyo. Pangapat, ang pagpapalawak ng livelihood programs para sa mga nanay, mga tatay at kabataang naghahanap ng dagdag kabuhayan. Kung mas marami ang may kabuhayan, mas payapa at produktibo ang ating barangay. The last but not the least, huwag nating kalimutan ang pagpapalakas ng pananampalataya at moralidad. Sa tulong ng simbahan at ng mga samahang makadiyos, mapapanatili natin ang paggalang, kababaang loob at pagkapit-bisig sa bawat isa. Ang Langkaanuan ay hindi lang basta lugar. Ito ay isang tahanan na patuloy nating hinuhubog para sa mas maliwanag na kinabukasan. Habang patuloy na dumarami ang mga nakatira sa Langkaanuan, mas lalo nating kailangang pagtibayin ang ugnayan ng bawat pamilya at kapitbahay dahil ang isang masigla at maunlad na komunidad ay hindi lamang masusukat sa taas at ng gusali o lapad ng kalsada, kundi sa tibok ng puso ng mga taong handang magtulungan. Isa sa mga magandang maitupad ay ang Barangay Beautification Project. Maaari tayong magtanim ng mga bulaklak sa gilid ng mga kalsada. Maglagay ng mga mural or painting sa pader ng eskwelahan o barangay hall at palakasin ang green movement para sa mga preskong kapaligiran. Maganda rin kung magkakaroon ng community garden kung saan pwedeng magtanim ng gulay o halamang gamot bukod sa makatulong lalo na sa kalusugan. Nagiging pagkakataon din ito upang magkaisa at magsama-sama ang mga residente. Isa pang hakbang ay ang pagpapaigting ng seguridad. Maaaring maglalagay ng CCTV cameras sa mga pangunahing kanto at palakasin ang koordinasyon ng barangay, tanod at pulisya upang mas mapanatili ang kapayapaan lalo na sa gabi. Mahalaga ang digital literacy at information drive. Sa panahon ngayon, mabilis kumalat ang maling balita. Kung maituturo natin sa mga kabataan at ng mga residente ang tamang paggamit ng social media at impormasyon, magiging mas responsable at mapanuri ang bawat isa. Higit sa lahat, kailangan natin ng patuloy na pakikinig sa isa't isa. Sa mga barangay assembly, bigyan ng boses ang bawat mamamayan, ang tendera sa palengke, ang tricycle driver
ang estudyante, at maging mga senior citizen na may karunungang magbabahagi. Sa ganitong paraan, mabubuo ang Langkaanuan bilang isang komunidad na hindi lang maganda sa paningin kundi masagana, disiplinado at may pusong tunay na makabayan. Sa bawat paglipas ng araw, sa bawat pagbukas ng palengke at sa pagtunog ng kampana ng simbahan, naway manatili ang ating layunin, ang magtulungan, magmamahalan at sama-samang itaguyod ang isang Langkaanuan na maunlad, mapayapa at makadiyos. Bigan, bago tayo magtatapos, ipahintulot na ibahagi ko sa inyo ang ibang mga words of wisdom na ating napupulot. Ang taong marunong magmahal sa sariling bayan ay tunay na may dangal. Paalala sa mga kabataan at residente na alagaan at ipagmalaki ang Langkaanuan. Kung ano ang itinatanim, siya ang aanihin. Angkop sa tema ng pagtutulungan at pagdisiplina sa komunidad. Kung magtatanim tayo ng kabutihan, kaayusan ang ating aanihin. Ang kapaligiran ay kayamanan, alagaan upang hindi masayang. Bagong bersyon ng salawikain ng pwede nating ihahantulad sa proyekto ng kalinisan o greening sa barangay. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Paalala na sa bawat pagsubok tulad ng bagyo o kahirapan, dapat sabayan ng tao ang panalangin ng aksyon. Habang may buhay, may pag-asa. Isang klasik salawikain na mainam gamitin sa bahagi ng ating buhay. Ang taong may takot sa Diyos ay laging pinagpala. Akma ito sa ating pang-araw-araw din na pagkikibaka sa buhay at pag-aalaga ng ating kapaligiran at ng ating lugar. Sa bawat lugar nating tinitirahan, sa bawat isa sa atin, hindi lang tayo basta magkakapitbahay. Tayo ay isang pamilya, isang tinig, isang pangarap para sa isang mas maliwanag na bukas. Mga kaibigan, ako ay nagpapasalamat at sinamahan niyo ako dito sa ating biyahe, dito sa ating paglalakbay para sa pagsusuri at pag-alam sa mga lugar na ating tinitirhan kung saan ating minamahal ang lugar na ito dahil dito na tayo naggugol ng ating mga panahon. Hanggang sa muli, at ako'y nag-anyaya sa inyo na kung maaari, i-share, i-subscribe, mag-like dito sa ating mumunting channel sa vlog na ito.